no? Maraming paraan kung paano niya ginawa 'yon. No? At kung marunong ka, alam mo na 'yung gagawin mo. Okay, so ito 'yung overview ng subject natin. Okay na tayo doon sa mission and vision, no, ng university at ng colleges natin, no. Okay, so ito 'yung fundamental of martial arts. When you say fundamentals, the foundation, the real the foundation ng martial arts. Importante ito una, yung good posture and gesture natin, importante ito. Paano mo ipoporma yung kamay mo, yung paa mo, yung mga stances, no? Importante siya sa pag-aaral ng martial arts. So, I have a lot of experience kasi sabi ko nga half of my life ay nagpo-practice na ako ng karate. Kung makikita niyo ako, maliit lang ako at hindi tawag doon biling kinita ng katawan, no? I was a victim of a bully. Ang laki-laki nung bully sa akin. So sabi ko, mag-aral ako ng karate. Tapos, pag ako, kasi lampayatot ako nung bata ako. So, madali akong mabully, no? So, nag-aral ako ng karate. Sabi ko, babalikan ko yung nang bully sa akin, no? Pero nung naging tumaas yung aking kaalaman sa karate, lalo ako naging mabait, no? So, ayan. That time, wala akong good posture. Walang maayos na yun, yung maayos na structure ng body, no. Alright, so good structural alignment, no. Screenshot nyo to, class, magagamit nyo to. And good body mechanics, no. Ito yung paggalaw ng mga katawan natin, yung mga coordination ng body natin, napaka-importante yan sa martial arts, no. And yung good practical functionality, yan, yung practical na pag-function ng kaya nga yung sinasabi ni din kanina na kata, it's a parang gagawin mo na siya ritually o talagang isiset mo yung mind mo na magpa-practice ka ng kata, ganyan, no. Ayan. So yung kata kasi pwede mong gamitin doon sa komite na tinatawag niya yung sparring, no. Alright. Okay, so this is good posture. Ayan yung itsura niya, no. Fundamental to all karate and martial arts practice. Posture refers to the back being straight from the head to hips, no? Alam niyo na yan. Instructional alignment. One of the main goals of karate is to have the body posture in such a way as to allow a direct connection from the floor to the striking limb at the point of impact, no? So, papakita natin yan, i-demonstrate natin yan, no? Okay, yung body mechanics, repair to motions in the body, feeling of doing those motions. However, being aware that the entire motion is important. How that motion is completed, especially with refers to its mechanics, is vital. By having good mechanics, martial artists will be faster, hit the target with much more force, and experience much less wear and tear of the body through training, no? So, what we do in the gym or in the dojo, no, pinalalambot muna namin o wina-warm up yung mga muscles namin kasi pag binigla mo siya, maano yung muscle, mapupunit. Ikaw yung masasaktan, ikaw yung may injure, no. So importante na flexible yung muscles natin sa martial arts kasi pag sumunto ka, para kang lastiko. Yan tinatawag na lastiko na kahit na banatin, ipitik mo yan, no, babalik yan sa dati na form niya kasi elastic siya eh. Yan. Katulad din sa martial artist, sa tuloy-tuloy niyang pag-aaral in years of practice, nagiging gano'n na yung katawan niya. So, importante po sa atin yon, no? Kahit na hindi martial artist, importante rin po sa isang tao yon na yung body niya ay elastic or yung fundamentals na ito ay meron ka dapat even though you will not practice martial arts, no? Mas importante na pagka mas ma-develop ito kapag nag-aral ka ng martial arts. Okay. Good practical functionality refers to peripheral concepts such as distance, timing, and resulting application of the technique. So ito po siya, kapag hindi martial art practitioner, bira lang ng bira, suntok lang suntok, sipa ng sipa, ano. So pag martial arts ka, you are aware of the distance, yung timing, and application of the technique. Paano siya ina-apply properly. Yan. Okay. So, history of karate.
Pasadahan lang natin. Ito yung founder. So, ito yung founders ng karate po. Huwag na nating banggitin yon kasi basic lang naman tayo sa karate. Huwag na yung sa dulo na yung sa tuktok na yung kumbaga lolo natin o nila. Gusto kong tandaan nyo lang itong nasa baba hanggang dito sa may logo. No? Ayan po. Now, depende kasi sa teacher kung ano ang discipline niya, yun yung mostly tinuturo niya. Pero ako hindi ako ganong teacher. No? Gusto kong makilala nyo yung 4 na major style sa Japan, recognized sa Japan at probably sa buong mundo na ngayon, no? Ito yung 4 na to, si Miyagi Chujun ng Goju Ryu. So iba rin yung style nila, no? And Mabunik Kenwa Shitoryu. Ako nandito ako sa linya niya, sa line niya, sa style niya. Si Funakoshi Gichin ng Shotokan. No, a lot of my friends are here. No, mas marami akong kaibigan na naandito. And then si Itsuka Hironuri ng Wado Ryu. I have a lot of friends dito sa Wado Ryu. No, I have a certificate. Actually, I am a first dan black belt here in Wado Ryu, no. Pero mas pinorso ko, mas nagustuhan ko yung style ng Shitoryu kasi soft and hard. Actually, pareho sila halos, no. But itong kami yung pinaka mas maraming kata, no. So, ayan, sa lahat ng 'yan, kami yung pinaka maraming kata kasi yung master namin, pinag-aralan niya yung kata nitong 3. No? Ayan. All right. So the art originated on the island of Okinawa and its early form was heavily influenced by ancient Chinese martial arts, collectively known as Kung Fu, no. So may mga Chinese na naka-influence sa atin. Sa kanila, sa Okinawa pala. Meron akong mga link na pwede niyong panoorin. Makikita niyo sa module ninyo, no, doon sa canvas ninyo. Naglagay na ako doon ng mga link. No? Okay, so, nung 17th century, yung history ng Okinawa Karate ay matitrace back natin that time. Kasi binan yung weapons ng samurai rulers of Japan. Kasi in-invade ng Japanese yung nung 17th century, in-invade yung Okinawa. No, actually I met some of the Okinawan masters, no. Nito lang nung mga nakaraang taon, that was before this pandemic, nung may mga pumupunta dito mga Okinawan sensei o karate masters, no. Ayaw nilang patawag na sila ay mga Japanese, no. Kaya akala natin ang karate ngayon naging popular na kasi akala natin galing sa Japan. Hindi po, galing po sa Okinawa. Ano po. So this is a small island. Okay. So yung origin ng 4 major Japanese Karate Do system ay matitrace natin sa island known as the Ryukyu Island chain, no. So ito yung Okinawa nga. Okay. At ang tawag dito, meron na silang indigenous martial arts form that was being secretly practiced called te or hands, no. Yan. So, ito yung ideal location kasi yung Okinawa na heavily influenced by cultural exchange with Asia, especially China, no. Okay, so tawag sa kanya dati ay de or Chinese hand. Yan yung tawag sa kanya dati, no. So ito importante to na maintindihan niyo rin, no, sa basic, no, na yung 3 main areas na pinanggalingan ng mga masters na to, yung Naha, Tumari, Shuri o Shurite, no. Yung Shuri o Shurite ay ito yung ancient capital city ng Okinawa. Ang tandaan nyo dito sa lugar na to nakatira yung mga kings and mga noble families, no. Ayan, Shuri, pakitandaan nyo yan, ha. King and noble families yan siya nakatira. No, sa Naha naman ito yung port o business and commercial enterprise, no. Yan, mga port, no. So mga business, nandun yung mga maraming tao, no. Mas maraming tao itong Tumari, no, yung village. Ito kasi yung village populated mostly by farmers, fishermen, and country people. So lahat itong location na to had developed a unique style of today. Problem dito sa Tumari, halos na-dissolve ito
unti lang yung naging disciples dito, no? Na ano sila na parang na-absorb sila nitong Shuri at Naha, no? Ang aking sensei, ang aking master ay galing dito sa Shuri area, no? So they are from the noble families, no? Ayan. So actually sa karate napansin ko ang nakakapag-aral ng karate talaga yung may mga means, no? Yes, karate is open for all, no? Or martial arts is open for all, pero hindi lahat, yung mostly can afford lang yung nakakatuloy talaga. Yan, yung Tomari, Naha, Shuri, yan. Anuhin po natin yan, no? Yung Shuri, diyan nakatira yung mga noble families, mga king, queen, Naha, ayun sa Naha, yan yung mga commercial areas. Yung Tomari, ito yung mga farmers, no? Yan, mga village people, no? Alright. So ito yung Okinawa, medyo hindi lang masyadong kita, pero i-share ko sa inyo tong slide. Ayan, hindi na natin discuss yan. Ito yung history of, ito yung temple na pagkaratista ka, gusto namin makarating dito, no? Ito yung nasunog last year. Pero nire-rebuild na ngayon, maraming kasi nasa 50 million people na around the world, no? O more than 50 million people around the world ang nagpa-practice ng karate. So tumulong yung mga karatista para i-rebuild ito, no? I don't know kung ano na nangyari dito kasi nasunog ito, no? Ayan po. Ako pangarap ko makarating diyan, hindi pa po ako nakakarating, no? Alright, si Anko Ituso was born in Shuri. Ayan. Hindi natin i-discuss yan. So at the turn of 20th century, Anko Ituso gained permission to end the shroud of secrecy for those who wanted to learn martial arts and began teaching te in Okinawa schools. This led to further expansion by one of Ituso's students. No? Kasi pinagbawal din dati to. Pero si Anko Ituso ay nakakuha siya ng permission para hindi na naituro na openly yung karate, no? So kaya unti-unting noong 28th century mas pa naging dumami yung nagpa-practice ng karate sa Okinawa. Okay, so history ng Arnis, yung Arnis naman ay sa atin to. A martial arts was prone in the Philippine soil. It was known in ancient Philippines as Kali, an ancient Malayan word that implies a large bladed weapon longer than a knife. This art was practiced primarily for self-defense by the pre-Spanish Filipinos who were noted for their friendly nature and legendary hospitality. No? So meron na tayong ganito bago pa dumating yung mga sumakop sa atin. No? Ang kagandahan dito, I practice also karate. No? Kasi this is a Filipino martial art. So I have, kaya lang basic lang. No? I joined the Dumaguete Club, no, kasi doon galing, no, sa Dumaguete o sa Visayan region o Mindanao region, yung ano talaga, sila yung nag-propagate ng karate. So isa sa mga founder doon o isa sa mga master doon ay kaibigan ko. Now I am working for my yellow belt, no, in Arnis, no. So nag-aaral din ako niyan. So ang teacher ko dito niyan ay dating vice mayor ng Santa Rosa. Siya yung nagtuturo sa akin. Okay, yan, alam niyo naman yung mga moro-moro, kaya ito yung inintroduce ng mga Spaniards na parang it's a play, no. Nagkaroon pa na mas pagkakataon yung mga Pilipino na mas ipakita sa moro-moro yung kanilang galing sa stick fighting, no. Okay. So history naman ng judo, yung judo ay noong 1882 was established in 1882 by combining yung jiu-jitsu, a form of wrestling, with mental discipline. The roots of jiu-jitsu lie in sumo, which has long history. So sa Japanese kasi makikita nyo ngayon yung sumo, no, is a national sports, no. So ang ginawa nung founder nito ay sabi niya parang hindi niya masyado nagugustuhan yung Japanese jiu-jitsu, no.
So, nag-develop siya ng judo, pumunta siya ng Europe, no. I have video din ito na naando na yung link, pwede niyo panoorin. Mamaya, no. Alright. So, siya po si Juro Kano, yung founder ng judo. Ayan. So, he became an apprentice of Yanosuke Pukada, a master of the Tengen Shinryu School of Jiu-Jitsu when he was 17 years old and worked to become stronger, no? So 17 nag-aral na siya ng jiu-jitsu, pero sabi niya parang di ko masyadong kaya ko pang i-improve. So nag-develop siya ng judo. Okay, Kano went to Europe in 1889 to introduce judo outside of Japan. So Kano's dream came true to the Tokyo Olympics in 1964 where men's judo was recognized as an official Olympic event. So yung women's judo was introduced as a demonstration event at the 1988 Seoul Olympics and was added to the official program of the Barcelona Olympics in 1992. Ayan. Pero yung jiu-jitsu ay tuloy pa rin po. Actually, may Brazilian jiu-jitsu. Sila Royce Gracie, no? Ayan. So, papasadahan din natin yan. Okay. So mamaya balikan natin to individual assignment. So discussion muna tayo. So may mga additional references ako dito. Okay, so 11:19 tayo. We have still time.